Hindi na raw pinagtataka ni Senadora Amy Marcos na iniuugnay kay House Speaker Martin Romualdez ang mga petisyon nagsusulong sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi mula nung pumutok ito, hindi po siya nagbibigay naglalabas ng statement. Lahat ng staff niya, yung mga pangalan, na nagte-text sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng speaker. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Mukhang surprise gift daw para sa SONA. Di surprise, talaga lahat tayo na surprise sa PIPI na yan. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Para saan po yung signature? Sinabi rin ni Senadora Marcos na noong Desyembre pa niya narinig ang tungkol sa People's Initiative pero hindi sinabi kung kanino. Noong Huwebes, naghain siya ng resolusyon para pag-aralan kung epektibo ba ang sistema at proseso ng People's Initiative sa ilalim ng Republic Act 6735. Sa Kamara naman, naghain ng resolusyon si House Deputy Minority Leader Franz Castro para imbestigahan ang umano'y signature buying para sa Chacha. Sinubukan muli naming kunin ang pahayag ni Romualdez pero wala pa siyang tugon, pati ang kaniyang tanggapan. Kaugnay sa protest caravan kontra PUB modernization bukas ng ilang transport group. Makapanayan po natin si Manibela Chairman Mar Balbuena. Mar, magandang umaga. Magandang umaga po, Igan. Magandang umaga po sa lahat. Anong mangyayari sa protest caravan bukas? Parang tigil pasada ba ito? Magkakaraban at magmamarcha po kami, Igan. Magtitipon po muna kami sa UP. And then magkakaraban po kami papuntang Welcome Rotonda. And Welcome Rotonda po, papunta po kami ng Mindiola. Okay. So anong mga lugar o ruta ang maaaring maapektuhan, Mar? Sa ngayon, Igan, dito sa NCR, yung lahat ng miyembro po ng Manibela at Piston ang magkakasama doon po sa marcha. At kung ano-anong ruta po to, marami pong ruta, Igan. Ngayon ba dumami pa yung mga sasama sa inyo para magprotesta? Nung nakaraang protesta po namin, noong December 29 na Igan, kasi holiday nga, ang nakasama sa amin, mga nasa 7,000 na drivers at operators. Yung iba pa yung multi-sector po na sumama sa amin. Pero ngayon po, baka trumiple kasi marami po ang nagpahayag na galing po ng Central Luzon at Calabarzon ang sasama po dito sa protesta. Pero sinasabi po ng mga otoridad, kahit ano pang kompromiso o gawin, kayo talaga yung grupong ayaw sumama sa konsolidasyon o kooperatiba, Mar. Tama ba yon? Tama po kayo, Igan, yun talaga yung ginigiit natin na pwede naman mag-modernize nang hindi kinakailangan mag-consolidate. Yung pagkooperatiba po, wala naman din problema doon. Pero yung konsolidasyon talaga, dahil nga po marami na sa grupo namin ang napilitang mag-consolidate at napuwersa na kumuha agad ng mga bagong unit na hindi talaga kayang bayaran. And ngayon, wala hanap buhay yung aming mga kasamahan. Kaya po ayaw na nating maulit pa ito sa iba. Yung panawagan yung tungkol sa prangkisa, yung validity. Sa ngayon ba wala hindi na valid yung prangkisa nyo after ng deadline? Opo, wala nang hindi na po siya valid, ni-revoke na po ito at isa po ito sa panawagan natin. Kaya po tayo magpoprotesta bukas. Dahil hindi po makatwiran yung pag-revoke sa aming mga prangkisa at lumabas po sa pagdinig na paulit-ulit nating sinasabi na labag po ito sa batas. At saan pong provision doon sa aming mga prangkisa na kami ay i-revoke kung hindi po kami magko-consolidate. Opo. At malapit na rin matapos yung palugit, no? Na makapagbiyahe itong ating mga jeep. Anong mga plano, Mar? Kaya po umaasa tayo na nagkaroon po ng hearing sa Kongreso para i-recommend sa ating Pangulo na talagang yung ating mga prangkisa ay ma-extend at hindi po yung consolidation. Kung ano po yung gagawin namin, naghihintay pa po rin kami ng desisyon ng Supreme Court para magkaroon tayo ng relief. At magpatuloy pa po kami sa aming pamamasada habang
yung mga scheme na inilalatag natin sa gobyerno. Sana po ay mapakinggan para doon sa mga grupo na kagaya po namin na willing naman mag-modernize. Actually, may mga na-modernize na po kami na hindi naman kinakailangan talagang mag-consolidate at umutang kami ng napakamahal. Yung modernize namin, hindi nga kami nakakuha ng kahit anong subsidy sa gobyerno. Nagawa po namin. At ang malaking bagay dito ay nakapag-modernize kami na hindi namin kinakailangan kumirit ng taas pasahe. Hindi po ba win-win solution po ito? Okay, paliwanag ka doon sa mga pasaherong baka maapektuhan bukas, Mar. Kami po ay humihingi po ulit ng paumanhin, paulit-ulit at sinasabi nga na parang paulit-ulit na lang ito, wala naman nangyari, nagsasawa na sila. Ganun pa man ay humihingi po kami ng pangunawa dahil po kung kayo po ay nasa kalagayan namin na mawawala na ng hanap buhay, baka hindi lang po ito ang inyong kayang gawin. Maraming salamat, Mar Balbuena po ng Manibela. Ingat. Maraming salamat po. Formal lang nanumpa bilang miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas si dating Finance Secretary Benjamin Diokno. Bilang miyembro ng BSP Monetary Board, kasama si Diokno sa mga responsable sa mga pulisiya kaugnay sa pananalapi ng bansa. Dati nang nanungkulan si Diokno sa BSP bilang governor nitong 2019 hanggang 2022. Bago bumalik sa BSP, inalok ni Pangulong Bongbong Marcos si Diokno na maging bahagi ng grupong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Tumanggi po si Diokno dahil hindi raw niya specialty ang pangangasiwa sa MIF. Panibago operasyon ang sinagawa ng mga otoridad ngayong Lunes ng umaga laban sa mga pasaway na motoristang dumaraan sa EDSA Bike Lane. Live mula sa San Juan, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Tinikita ng mga operatiba ng SAIC yung mga motorcycle riders na naaktuhan na dumaraan sa bike lane sa bahaging ito ng EDSA. Maagang naging operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa southbound lane ng EDSA. Pinarang ilang motorcycle riders na nahuling dumaraan sa bike lane. Ang isang rider tumakas pa kahit pinapatabi siya ng mga operatiba. Karamihan sa mga nahuli ay papasok sa trabaho. Inisyuhan sila ng Temporary Operators Permit o TOP at kinumpis ka rin ang kanilang driver's license. 1,000 pesos po ang multa sa unang paglabag. Kanya-kanya naman ang paliwanag ang mga nahuli. Yung ultrasonan ko, bigla siya kumabig ng gano'n. Kumabig sa kabila. Napasok ako sa bike lane. Kaya napasok ko sa bike lane, diretso ako. Pero alam niyo yung bawal? Hindi, bigla na siya lumiko eh. Mapa-aksidente po ako eh. Malilate na kasi ako. Pero alam niyo bawal, sir? Hindi ko alam na bawal eh. Siksikan lang kasi sir, umu-overtake lang kasi ako sir eh. Hindi naman ako madalas dumadaan sir, kung nagkataon lang talaga ngayon sir eh. Madali po ba kayo? Opo sir, kasi 6:45 yung namin sir. Pasok sir. Samantala, nasa 16 na yung motorcycle riders na natikitan sa nagpapatuloy na operasyon ng SAIC. Dito po yan sa EDSA, Connecticut. At 3 doon sa mga natikitan na yun, Igan, ay may mga kasama pang pasahero dahil sila yung mga motorcycle taxi riders. 2 namang rider yung tinakasan yung mga operatiba pero nakuha yung kanilang plaka na i-forward daw ng mga operatiba sa LTO. Yan muna yung latest mula rito sa San Juan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nagsasagawa ng prosesyon ng mga deboto ng Senyor Santo Niño sa Davao City. May unang balita live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel, may buntag. Ivan, dinagsa ng mga deboto ni Senyor Santo Niño ang ika-56 na anibersaryo ng The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated dito sa Davao City. Bago pa man mag-alas 4:30 ng madaling araw ng pagbubukas ng The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated sa Matina, Davao City, mahaba na ang pila ng mga deboto ni Senyor Santo Niño na nais makapasok sa shrine compound. Bit-bit ng mga deboto ang kanilang mga imahe ni Senyor Santo Niño. Mula sa pwesto nito, ibinaba at inilipat sa karo ang imahe ni Senyor Santo Niño para sa prosesyon palibot sa shrine compound. Kagaya ng nakagawian, bawat oras ay may isasagawang misa mula alas 6:30 ng umaga
hanggang alas 5 ng hapon. Pangungunahan ang huling misa ni Davao City Archbishop Robolo Valles. Sa tuwing 15 ng Enero, ang pista dito sa shrine bilang pagunita sa enthronement rites sa imahen ng Child Jesus of Prague noong 1968. Ivan, mahigpit din ang pinapatupad na seguridad sa loob at labas ng shrine compound at inaasahan na mamayang hapon ay dadagsa pa rin ang mga deboto ni Senyor Santo Niño. Ako si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Eto na mga kapuso, doble pasabog ang ihahatid ng world premiere ng 2 Kapuso Prime shows ngayong Lunes. Gagabayan ni Kamlaon ang pagsasama ninyong mag-asawa. Hindi po kami mag-asawa. Oo nga, ngayon lang kami nagkakilala na eh. Manliligaw pa nga lang ako eh. Just like this ring, so this Paiibigin ka at sasaktan ng paulit-ulit ang primetime dramang Love, Die, Repeat. Magtatambal dito for the first time sina Ultimate star Jeneline Mercado at Sian Lim. Kwento ito ng mag-asawang sina Angela at Bernard na dadanas ng trahedya at makukulong sa time loops. Mamayang 8:50 na yan ng gabi pagkatapos ng Black Rider. Susundan ito kaagad ng asawa ko na pag-ibidahan nila Jasmine Curtis Smith, River Cruz at Lizelle Lopez. Iikot ang asawa ng asawa ko sa agawan ng 2 misis. Abagan na ang pagsisimula ng labanan ng karapatan mamayang gabi, 9:35 p.m. Samantala, kanya-kanya ring dala ng imahe ng Santo Niño ang mga deboto para naman sa fluvial procession ng Santo Niño de Bula Fiesta sa General Santos City. May unang balita live si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby. Pitsenyor mga kapuso, ipinagdiriwang ngayon dito sa General Santos City ang 46th Patronal Fiesta o mas kilalang Santo Niño de Bula Fiesta. Kilala ito dito sa Jansan bilang pinakamalaking patronal fiesta saan libo-libong mga deboto ang dumayo. Alas 5 ng umaga kanina, puno ng mga deboto ang Santo Niño de Bula Parish kung saan marami sa mga deboto bitbit ang kani-kanilang imahe ng Santo Niño. Pagkatapos ng misa, isinakay na sa amphibian si Santo Niño at inihatid ito sa mother boat. Nakilahok sa fluvial procession ang daan-daang mga fishing boat. Nakaantabay ang Coast Guard District Southern Mindanao upang masiguro na magiging matiwasay ang takbo ng prosesyon. Dati-rate mga maliliit na bangka pa lang ang nakikilahok hanggang sa may mga malalaking fishing boat na ang nakikiisa. Patunay raw ito na sa kabila ng mga hamon sa fishing industry, patuloy ang pag-unlad nito dahil sa pananampalataya at pagsusumikap ng mga mangingisda at ng mga residente. Maya-maya dadaan muli dito ang amphibian saan isinakay si Santo Niño. Marami rin ang nakaantabay sa Queen Tuna Park upang sumabay sa parada pabalik sa simbahan at upang sumali o makiisa sa Sinulog Dance na isa sa mga highlight ng kapistahan. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sinita rin ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation ang mga hindi otorisadong sasakyan na dumaraan sa EDSA busway. At live mula sa Ayala, Makati City, may unang balita si Darlene Kay. Darlene, marami ba yan? Yes, Mariz, marami na yung nahuli sa kabila ng palagiang paalala at operasyon ng mga otoridad. Ngayong umaga pa lang, mahigit 30 ng motorista yung nahuli dito. Pasado alas 5 kanina nang simula ng mga tauhan ng DOTR, SAICT o Special Action and Intelligence Committee on Transportation ang operasyon laban sa mga iligal na dumaraan sa busway. Mga bus, government at mga emergency vehicles lang kasi ang pwedeng dumaan dito sa EDSA busway. Sunod-sunod ang mga nahuling motorsiklo, taxi at pribadong sasakyan. Sabi ng ibang nakausap namin, alam nilang bawal pero nagmamadali lang daw talaga sila dahil malilate na sa trabaho. Yung iba naman hindi raw alam na bawal dumaan dito.
Kasama rin sa mga nahuli ang isang nakasakay sa private vehicle at nakasuot ng uniforme ng LTO. Vini-verify pa raw ng mga tauhan ng DOTR SAICT ang pagkakakilanlan ng driver. Tumanggi siyang magpaunlak ng panayam sa harap ng kamera. Pero sabi niya, akala raw niya ay may aksidente kaya re-responde siya. Bagya kasing bumagal ang daloy ng trapiko dito kanina dahil sa isinasagawang operasyon kaya akala niya raw ay may emergency. Tiniketan pa rin siya ng mga otoridad. Ang mga nahuling motorista, disregarding traffic sign at entering the busway ang violation na may multang hindi bababa sa 1,000 piso. Bukod sa multa, may demerit points ang mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Kapag naubos ang 40 points, pwedeng masuspinde o mabawi ang kanilang lisensya. Susunod kami sa airport, medyo nalit kasi yung galing San Carlos City, Pangasinan na pinsan ko. Nagmamadali kami kaya nga nakahasard ako na dumaan dito. Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari na. Naibig po ako dun sa traffic, nagmamadali din po ako kasi malilit na ako sa trabaho, alas 6 na. Maris, tuloy-tuloy yung isinasagawang operasyon ng mga otoridad dito sa Makati, sa bahagi ng Magallanes at pati na rin sa iba pa pong bahagi ng EDSA busway ngayong araw. Samantala, konting traffic update lang dito sa bahagi nga ng Makati sa parehong north at southbound lane ay unti-unti nang bumibigat yung daloy ng trapiko dahil nagsimula na ang Monday morning rush. Yan ang unang balita dito sa Makati. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Para sa mga mamamalengke ngayong umaga, kumustahin natin ang presyo ng mga gulay sa palengke at may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, ang presyo ngayon ng mga gulay mula sa norte ay nagsisitaasan na ay dahil sa malamig na simoy ng panahon ay nagkakaroon na rin daw ng panlalamig nga yung mga presyo na ito. Dahil dito sa Marikina Market, ang benta dito sa mga gulay mula sa norte ay nagsisibabaan ang presyo. Ang mga gulay na tumutubo lang sa malalamig na lugar tulad ng norte, may oversupply daw ngayon. Kaya sa loob man o labas ng Balintawak Market, bagsak presyo ang repolyo at carrot. Ang repolyo nasa 40 hanggang 50 kada kilo, hanggang ang carrot 70 hanggang 80 pesos ang kilo. Ayon naman kay Jenny Dungaw, tindera sa Marikina Public Market, dahil hindi sila bagsakan, mas mahal ng kaunti ang hango nila. Kung magkano man ang puhunan, papatungan nila ng kaunti. Gayunman, mas mababa pa rin ito kumpara nakaraang mga linggo. Ang isang kilo ng carrots sa Limbawa, 120 pesos ngayon, 150 pesos dati. Ang cauliflower, 200 pesos kada kilo ngayon, 300 pesos dati. Habang ang repolyo, 60 pesos kada kilo ngayon, 80 pesos dati. Medyo bumaba po siya ngayon, hindi katulad na plastic na medyo mataas ang puhunan. Depende na rin kasi sa ano yan, sa biyahe nila tapos yung bagsak ng presyo sa amin. Pero kung mas naging abot kaya ang mga gulay Norte at gulay Baguio, nagkaroon naman daw ng premium ang mga gulay Tagalog. Dito sa Marikina Market, malayo ang diferensya ng mga dating presyo nito. Halimbawa, ang sitaw, 80 pesos ang isang tali dati, ngayon 200 pesos na. Ang talong naman, 60 pesos kada kilo dati, 120 pesos na ngayon. Ang ampalaya naman, 80 pesos kada kilo lang dati, 130 pesos na ngayon. Mga gulay Tagalog, pagka ganyan kasing mataas, yung wala masyadong supply. Igan, dahil paiba-iba rin yung presyo ng gulay, may magandang reference point para sa presyo nito sa official website ng Department of Agriculture. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina Market. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. At kaugnay po ulit sa isasagawang protest caravan ng ilang transport group bukas kontra sa PUV Modernization Program. Balikan natin si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, Attorney Chofilo Guadis III. Chairman Guadis, magandang umaga po muli. Magandang umaga po sa inyo muli at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Ayan, mas malinaw na, Chairman. Ulitin ko lamang po yung tanong ko kanina. Ang sabi ho kanina ni Ginoong Mar Valbuena ng Manibela, isa sa mga hiling nila yung ma-extend yung validity ng prangkisa ng mga traditional na jeep imbes na mag-consolidate na base sa prosesong nais ng LTFRB. Ano hong posisyon ng gobyerno dito? Sir, we remain firm with our stand na
tapos na po ang consolidation and we will proceed with the other phases po ng modernization. This is a 10-phase program na nagsisimula po sa consolidation. Yung pangalawa po would be route rationalization. And then meron po tayo diyang fleet modernization program, lectures po. Matagal pa naman po yung sinasabi nilang phase out. Ang hinihingi lang po namin bilang panimula po ay bumuo po sila ng mga asosasyon para po maiayos po natin yung sistema ng pampublikong sasakyan sa Pilipinas. So sa makatuwid, kahit ho anong protesta pa ang gawin nila sa puntong ito, itutuloy po natin ang modernization program base sa plano. Opo, meron hong blueprint ng gobyerno sa modernization program na nagsimula pa po ito noong 2017. Nakapitong postponements na po ito. So ang hirap po ulit na i-postpone na naman po. Hanggang kailan na naman po ba ito? Dahil yung unang request nila sa akin noong June of 2023, ay pinagbigyan ko po sila and then I gave them 6 months. After 6 months, ano naman po ba, pagbibigyan naman natin na halimbawa lang, 2 months or 3 months, ano po bang assurance na hindi na po sila hihingi ng extension? Because every time we give an extension, pag natatapos pong extension, humihingi na naman po sila ng extension. Wala na ho bang katapusan nito? Ngayon, paano po uusad ang ating programa kung sa tuwing matatapos ang extension, hihingi po sila ng panibagong 3 hanggang 6 na buwan? So hindi na ho bukas sa negosasyon ang gobyerno. May sinasabi pa ho sila, isa sa mga mungkahi nila, kaya daw nila mag-modernize without spending that much sa mga bagong unit. Halimbawa, yun ho, yung option na yun, hindi na open ang gobyerno doon. Ay, open na open po. Yun yung modernization ng hindi nila sila gagastos ng malaki. Dahil nga po, may mga 54 models po ng mga jeepney na pinipresent ng iba-ibang mga manufacturers po, ranging from the price of a locally produced one of 980,000 to as much as 2.4 million. So, kayang-kaya po nila yan na bumili ng mga bagong sasakyan. Pero yan pong aspeto, sir, ay it would take about 2 to 3 more years bago po mangyari yan. Kasi may mga phases po ng modernization like educating them, rationalizing their routes. So, it would take a lot of time bago po tayo dumating sa puntong yun. Ang hinihingi lang talaga ho namin as of this time is iayos ho namin yung rota ninyo, bumuo kayo ng mga asosasyon para sa pagbiyahe po ninyo, hindi kayo nag-uunahan sa daan. Okay. Ilang linggo na lang ho bago yung palugit na January 31. Ano ho mga numero natin ngayon sa consolidation? Tumaas pa ba? Tumaas po. Base po doon sa aming figures, ganito po yun. Ang baseline namin noon is 40,000 nung nagsimula po kami. Pero habang tumatagal pong panahon, napansin po namin na of that, there's only about 23,000 pala ang operational na jeep. Nasaan yung 21,000 dyan? Marami po tayong may mga prangkisa na sadyang hindi na po tumatakbo noong 2022 pa ho. Ngayon, sa ating batas, pag 2 taon ka nang hindi tumatakbo, kahit na sumama ka man o hindi rito sa programang to, talagang matatanggalan ka ng prangkisa. So, ang baseline lang na pinag-uusapan natin is 23,000 active jeepneys in Metro Manila. Of that 23,000, we are proud to say that about 97% po niyan sumama po sa mga consolidated entities like a corporation and a cooperative po. May mga datos kaming ipapadala po sa inyo kung inyong mamarapatin na pwede po nating i-discuss sa susunod po nating interview. Okay. Na sasabi po namin na 90% na po ng buong Metro Manila ay consolidated na. Okay. Panghuli na lang po, baka may mga pasaherong maapektuhan sa isasagawang protest caravan bukas. Ano hong plano ng LTFRB dito? Unang-una po, sa sinabi nating maraming pasaherong maapektuhan, wala pong katotohanan yan. Number 1 po, mark na po namin yung mga areas na walang mga nag-consolidate na jeepney.
meron na po kaming mga nakaabang na mga jeepney dyan na will take the place ng mga operators na hindi na ho sumama sa modernisasyon. So yung areas na po may mga jeepneys na ho. In areas naman po na kung posible man po may mga mag-strike pa doon sa mga hindi sumama pero pumapasada ho pa ho hanggang ngayon, may mga rescue buses po ang MMDA at saka ng LTFRB at ang LTO. We have a joint plan ho. Dahil palagi na lang po itong strike, meron na kaming standard operating procedure pag may mga ganitong strike. Ang kinatatakot lang po namin ay hindi po yung mawawalan ng sasakyan yung mga pasahero, yung posible pong gulo na mangyari sa daan, doon sa mga nagtatapon ng spike, nagtatapon po ng mga kung ano-ano man sa mga jeepney na pumapasada. Okay. Chairman Guadis, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po sa inyo. Nakausap natin Chairman Attorney Chofilo Guadis III ng LTFRB. Niyanig ng South Korean boy band na 17 ang Philippine Sports Stadium para sa kanilang Follow Tour. Performance sa SBT sa day 1 ng kanilang show sa Bulacan. Wala man sina S-Coops at Jonghan, hindi naman binigo ng grupo ang Philo Carrots sa kanilang outstanding energy at swag. Truly on fire ang kanilang vocals at dance moves. Siyempre, hot din ang visuals ng K-pop idols. Shinare naman nila sa X ang ilang photo highlights ng successful first day show. May caption pa yan na, "Moments that shine with Carrots. Today we gave you all our love. We will always stand next to Carrot." As of writing #1 sa Philippine Trends ang #17 in Bulacan. Kabilang sa kanilang performances ang Very Nice, Super at Clap. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.